Umiinit na naman ang panahon. Ngayong patag-init na naman. Hindi ba't masarap magbakasyon at kumain? Ang isa pang magandang gawin, magnegosyo. Sa dami ng business ideas na swak sa tag-init, luma na ang Beat the Heat. Ang bago, Beat the Kahirapan. Dahil ito na ang tamang panahon para kumita. Aminin, hindi nawawala sa outing ang bagong ihaw na barbecue. Maproseso nga lang ang paggawa, pero meron ng ready-to-ihaw na barbecue. No more babad-babad, no more tusok-tusok, ihaw-ihaw agad-agad. Yan ang isa sa patok na produkto sa palengke sa Pasay na 2 dekada ng pinagkakaguluhan. May isang tindera sa palengke ng Pasay na famous dahil sa kanyang mga panindang karne na ready to cook na. Meet Nanay Susan. Huh? Ay, meron tayong customer, Nay. Bibili po kayo. Ano mabili niyo, Nay? Sino ka? Ako po si Susan. Ako si Susan eh. Ako yung may-ari nito. Ay, niyo ba to? Nay, halika dito. Yan pala yung totoong Susan. Sus naman, nagkalat talaga ang mga maabilidad na Susan. 70 anyos na si Nanay Susan pero young at heart pa rin sa pagnenegosyo. Sinlakas ng benta ng kanyang mga panindang karne. So ilang kilo kayo everyday? 200 kilos? 200 niya. Ng barbecue. Ayan. Yan, so ito na ang sikat na barbecue dito sa Pasay City Public Market. Gawa ni Nanay Susan. Sa dami ng barbecue na nagagawa nila kada araw, hindi nakatakatakang kung saan-saan na raw ito nakararating. Pero po na taga Baguio, nagpupunta pa rito para lang dyan eh. Mapa, pag dumating ng Baguio yun, Oo, barbecue Pampanga, na luto na yun. Pampanga, Mga- Cavite. Yan, ako. Saan-saan. Kita? Kumusta kita? Dami nila. Dami, di wala, hindi masabi ni Nanay Susan kung gaano kita. Basta masaya siya. Pwede niyo masabihin ko ilang digits ang kita niya? Ay, Secret! Ayaw sabihin. Tama lang. Ang maituturing daw na sikreto ng kanyang negosyo, ang pag-aalaga ng kanyang mga suki. Pag nag-alaga ka ng suki, kinakailangan pang matagalan. Halimbawa, yung suki mo, pag bumili sa'yo, number 1, huwag mong bibigyan ng pangit. Para babalik-balikan ka. Bukod sa OG barbecue, madalas din baunin sa outing ang paborito ng mga kids na fried chicken. Pero ang kainang ito, may kakaibang pakulo sa manok. Ano ba talaga, kuya? Naggagatas ng baka? O naglalagay ng sauce sa manok? Sa kainang ito sa Sampaloc, Manila, para raw naggagatas ng baka kapag naglalagay ng sauce sa fried chicken. Paano ba naman kasi ang mga sauce nakabitin at pinipisil-pisil na parang naggagatas? Sa kainang ito sa Sampaloc, Manila, para raw naggagatas ng baka kapag naglalagay ng sauce sa fried chicken. Paano ba naman kasi ang mga sauce nakabitin at pinipisil-pisil na parang naggagatas? Ang best part, only refill yan. Pwede mo nang tikman ang lahat ng sauce bago umorder. Sauce ko po! Ayan mga kapuso, dito tayo ngayon sa Sampaloc, Manila para tikman ang iba't ibang klase ng sauce. Sauce. Ay, sauce. Gin, Opo. paano ba gagawin natin dito? Bali yung mga bago po sila umorder, ma'am, titikman po muna nila yung mga sauce po namin. Ang galing naman. Para biruin mo, hindi ka magkakamali sa pipiliin mo kasi meron ka munang taste test. Kung ano yung paborito mong sauce. Para pag-order mo, yun na. Yun na po yung ano yan. Pero ako na ang titigem para sa inyo. Tiki mo na. Hikuri. Oh, lasang hikuri. Naguguluhan na yung dila ako. Ito na siya si Toriak. Ito, lasang buffalo daw to. Buffalo wings, di ba? Lasang nga siyang buffalo. Pero yung cake... Ay! Oy, ba't ano nangyari sa'yo? Don't press it too much. Konti lang. Yan. O, yan. Ito, mango habanero. Tignan natin kung lasa siyang mangga nga. Ay, masarap din! Ang gagawin natin, ang bestseller na teriyaki. Lalagyan ng sauce ang chicken at saka aalugin.
Ganon. Yan po, ma'am. Ayan, galing mama. Natural, marunong magtahip ng bigas. Lalagyan ng Japanese mayo at bonito flakes. Mabibili ang isang order ng chicken with rice ng 135 pesos. Kung bitin pa rin sa sauce, hala, sige, lagay! Parang feeling ko tuloy kasi magpapagatas ako sa baka eh. Ayun! Ang galing! Nakakaaliw naman to. Ayan! Pwede rin paghaluin kung trip nyo. Nakakaaliw naman to. Ayan. Dahil affordable at marami ang serving ng kanilang pagkain, patok na patok ito sa mga estudyante, lalo pat nasa likod lang ito ng isang university. Yung paglagay po ng sariling sauce, lagi ko po na-enjoy yun. Minsan po iba-iba. Pero favorite ko po talaga yung teriyaki chicken. Ever since po nagbukas sila, yun, na-curious po ako i-try. Tapos pagka-try ko po, hindi ko po alam, everyday na po ako kumakain dito. Bago po siya sa akin, ito lang po yung spot na nag-offer ng, bibigyan ka po nila ng freedom na pumili ng sauce, tapos i-drizzle mo po siya sa sarili mong meal. Kaya ang kita, Ang kinikita na po namin ngayon, kada buwan is 6 digits po. success talaga ang negosyong may pakulo. Speaking of pakulo, hindi iinit ang ulo sa negosyong ito na may literal na pakulo. Dinig niyo ba yon mga kanegosyo? Tunog pa lang nakabubusog na. Anong hula nyo? Pang-ulam ba ite? O pang-merienda? Ang ice cream na nilagay sa sizzling plate, sumasagit-sit daw sa sarap at kita. Kakaibang gimmick na sinimula ng 42 years old na si Leonard noong 2023. Consist po ito ng salted caramel bar, may ice cream on top, may kasama pong peanut brittles na naka-sprinkle sa ibabaw. Tapos binubusan po siya natin ng blondie sauce na yung sarili ko pong recipe. This is not your ordinary ice cream daw! Ano yan something hot and cold po siya. Pagka kinain nyo, nag-indulge po sa ibibig yung different flavors and taste nung component ng dessert. Sa harap mismo ng customer, ibubuhos ang special sauce sa sizzling ice cream para mas kumpleto ang sizzling experience. Nagpo-complement po yung lasa ng ice cream. Mainit po siya na malamig. Tsaka sakto lang po yung tamis. Masarap po siya. Good na good po. Tama lang yung combination ng hot tsaka cold niya. Simpleng ice cream lang siya pero mas pinalevel up pa siya and then sobrang sarap niya. Tsaka very Instagrammable yung idea niya, yung preparation niya. Kaya rin ang matikman ng kakaibang sizzling ice cream ni Leonard for only 119 pesos. Nakakabenta raw si na Leonard ng hanggang 50 orders kada araw. Kung natatakam sa sizzling ice cream, agahan daw ang punta sa ugbo dahil lagi raw itong sold out. Hindi katulad ng init at lamig na produkto ni Leonard, hindi daw dapat sala sa lamig, sala sa init pagdating sa negosyo. Dahil pinanindigan ni Leonard ang negosyo, umaabot na raw ang kita nito ng 100,000 pesos kada buwan. Mainit ang panahon pero mas mainit dapat ang kagustuhang umasenso. Go na ang naiisip na negosyo. Dahil ang tunay na goal ngayong tag-init, hindi lang chill na pamamasyal kundi maginhawang buhay.